Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Cheese, mukhang matutunaw na dahil sa napakalaking isyo na kinasasangkutan nito. Escudero nasukol na ni PBBM sa ginawa nito sa 142.7 billion budget insertion sa national budget ng 2025 na ikinagulat ng marami. Booking na ng Pangulo si Escudero at nakahanda ng panagutin nito. Mukhang hindi na di umano magtatagal sa pwesto sa Senate President si Escudero dahil maaari itong patatalasikin sa pwesto dahil sa dalawang isyu na kanyang kinasasangkutan. Una rito ay ang lantarang pagka-delay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na tila pabor ang majority sa mga senators na i-dismiss na lamang ito. At dahil na rin sa desisyon na inilabas ng Supreme Court na dineclare ang fourth impeachment as unconstitutional. At pangalawa rito ay ang kontrobersiya na 142.7 billion pesos na insertion ni Escudero na dawit din si Villanueva sa national budget ng 2025. Kung kaya, sa nakaraang sona ng Pangulo ay lantaran itong nagsabi na iimbestigahan at pag-aaralan ang national budget bago pirmahan. Nabulgar din ang kumakalat na video at larawan ni Escudero kung saan pabalik-balik ito sa Kongreso sa opisina di umano ni Speaker Martin Romualdez noong kasagsagan ng bicameral conference para sa national budget ng 2025. Ayon sa balita, ay inakusahan ni Escudero ang Kongreso na nagpakalat ng larawan niya. Napag-alaman na si Representative Zaldico ang chairman ng Committee on Appropriations noon na nag-resign kalaunan at si Senator Grace Poe naman ang counterpart nito sa Senado. Mukhang unti-unti nang nabubulgar ngayon ang mga kagagawa ni Escudero na umabot na rin sa Pangulong BBM. Itong mga galawan ngayon sa Senado, bakit si Chis Escudero at yung mga senador dyan, hindi maisulong-sulong ang impeachment kontra kay Sara? Malakas pa ang impluwensya ng Duterte. Yan ang malinaw dyan. Kaya yung sinasabi ni Kaufman na pagbigyan na sa interim release kasi wala naman daw na itong kapangyarihan. Anyway mga kabunyog, kapag nagsimula na yung investigasyon nila Loren Legarda, nila Tito Soto at Lacson, kapag nagsimula na yan at na-expose ang kagarapalan ni Cheese sa kanyang insertions, mahuhubaran yan si Escudero sa publiko hanggang sa ang Malacanang maano na rin, kumbaga malulula din siguro ang Malacanang. Ganyan pala ang ginawa ni Escudero. Naisahan tayo. Sabi ni Santiago de Jesus, bakit po ba di kayang ipatanggal ni Cheese ni Marcos si Cheese? Ang backer daw kasi ni Cheese, si Lisa Araneta. Di ba na-picture ko yan ng minsan na ang nangyari sa Senate presidency, yung labanan sa Senate President, parang Game of Thrones. Ayon ito sa Billionaire News Channel at sa politico.com.ph. Naano ko yan, natalakay ko yan kung hindi nyo na ano nyo. Ang labanan ni Chisa Canisoto, nahati daw yung first couple. Si Lisa Araneta ay si PBBM, ayaw na sana kay Cheese. Mas gusto na sana daw ni PBBM si Soto. Kasi nga medyo nalula si PBBM doon sa insertions ni Cheese. Hindi niya inaasahan yun. Ganun pala ang ginawa. Parang naisahan siya Kaya nga lumakas ang loob nila Soto, nila Lacson at nila Loren na imbestigahan yan. Kasi nakarating sa kanila na ang si PBBM hindi talaga gusto na itong insertions na ito, na galit daw si PBBM. Kaya ang Malacanang na mismo ang nagsasabing ituloy ang investigation niyan. Yung mga insertions na yan. Kaya lang, malakas nga kasi itong si Cheese kay Lisa Araneta. Ay alam mo naman, pag si Lisa Araneta rin ang backer mo, malakas ka. Kaya sa ngayon, nandyan pa si Cheese. Parang, sige, tingnan natin. Kaya lang, unang-una, tandaan natin, hindi pa nagsisimula ang investigasyon. Pag nagsimula ang investigasyon ng insertions na yan,
Sabi ni Loren Ligarda, hindi tayo mag-uusap ng 2026 budget nang hindi muna napag-uusapan yung insertions na yan ng 2025 budget. O ayan. Kaya desisyonado talaga ang kampo ng minority. Desisyonado ang kampo ng nila Lacson, Soto at Loren. Susuportahan yan ni Risa. Ha? Si Mig Subiri, dati nang mainit ang dugo diyan kay Cheese dahil yan ang tumanggal sa kanya. Ngayon, ang isa pang usapin diyan, nagbabanta si Cheese na bubusisiin niya ang budget. O, nagbabanta rin naman ang Malacanang, huwag mong abusuhin ang kapangyarihang sinasabi mo. Kapag binusisi ninyo ang budget, pero ang ginawa ninyo, i-insert ninyo yung mga gusto ninyo, ibibito daw ng presidente ang budget. Kaya magkakasubukan ang Malacanang at si Chis Escudero sa usapin ng budget na yan. At kapag nalantad na sa publiko, naggarapal pala talaga ang ginawa ni Chis Escudero. Mga kabunyog, mga kababayan, kahit yung mga senador, mahihiya na sila na ang kanilang Senate President, ganun pala ang ginawa. Kumbaga, ang totoo, nasa pinakamababang ngayon. Kung titingnan mo ang Senado bilang institusyon, bagsak na bagsak ang pagtingin ng tao sa Senado ngayon, nakakasuka. Ang mga senador ngayon, tinitingnan ng mas maganda pa ang pagtingin ng tao ngayon sa Kamara, sa totoo lang. 'Di ba? Matagal tayo na tinitingnan natin kapag sinabi mong korupsyon, kapag sinabi mong mga crocodile buwaya, tinitingnan mo diyan Kamara. Ngayon nababaliktad. Siyempre kurap pa rin naman yung mga nasa Kamara na yan, mga buwaya pa rin yan. Kaya lang kahit papano kasi, pagdating dito sa pagpapanagot kay Sara, yung Kamara yung naninindigan. O siyempre may politika dyan. Sabihin na nating may politika. Sabihin na nating may politika. Siyempre kalaban ni Romualdez si Sara. Pero ang punto dito, sa sitwasyon dito, ng pagpapanagot kay Sara Duterte, yung Kamara yung porsigido. Ito namang Senado, pinoprotektahan si Sara Duterte. Nasusuka ang tao dito sa Senado ngayon. Kaya sa totoo lang, mas maganda pa ang tingin ngayon, maganda pa ang tingin ngayon ng mga tao sa Senado kaysa sa Kamara. Bagamat hindi ko sinasabing hindi nakurakot ang mga kongresista. Ano pa naman, siyempre yan, buwaya pa rin naman ang mga nandyan. Kaya lang, pagdating sa yung magandang imahin sa tao, mas medyo lakalamang-lamang ngayon ang mga kongresista kasi sila yung lumalaban sa mga katiwalian at abuso. Pero ang totoo, rin sila, tiwali din sila, corrupt din sila. Kaya lang, at least, halimbawa dyan sa pagpapanagot kay Sara, lumalaban ang Kamara. Dating dito sa desisyon ng Korte Suprema, pumapalag ang Kamara. Ang Senado hindi. Sino ang may kagagawan yan? Si Chis Escudero. Ngayon, itong mga senador na ito na siyempre, mayroon pa naman dyan mga senador na may delikadesa. Tulad nga nila Loren Ligarda. Siyempre, yung mga senador na yan, iniisip din nila, sirang-sira na ang Senado, damay tayo dito. So maghahanap sila ng Senate President na sa tingin nila, magre-recover ng prestigyo, ng integrity ng Senado. Kasi sinusuka talaga ang Senado ngayon sa ilalim ni Chis Escudero. Nakakahiya. Lalo pa pag nagsimula na ang investigasyon ng insertions ni, ang tawag diyan, Cheesertions. Kapag pinagsimula na yan, tapos ipapakita dun yung mga ebidensya laban kay Cheese, patay. Pag ipinakita doon, ganito pala yun. Ang amount palang napunta ganito, kibonggo pala, 3 billion. Saan ba? Ano bang mga proyekto yan? Anong proyekto yan? Sa Bulacan, 12 billion, saan yan? Sabi ng gobernador ng Bulacan, wala naman daw napunta sa kanyang mga flood control projects. Kaya nga mananagot dyan si Chisa kasi Joel Villanueva. Kasi si Governor Daniel Fernando nagsabi na,
Ang laki pala ng budget galing sa Senado na in-insert sa Bulacan, 12 billion. Nasaan yun? Bakit hindi ko maramdaman yun? Governor ako. Di ba? Oh, mga ano yan, mga kabunyog, lalabas yan. Lalabas yan. Tapos dun sa probinsya ni Chis Escudero, 9 billion, sursugon. Saan naman kaya yun? Ano-ano naman kaya yun? Oo. Pag ano yan, pag lumabas yan, mapapahiya, maano yan si Chis. Yung pagtataas-taas niya ng kilay na yan, hindi na ubra yan. Yung mga pakyut niya na yan, hindi na uubra yan. Masisira siya dyan. Kapag kahit ang Malacanang nakita na nila, ganyan pala, kagarapal, papapalitan yan. Pag gumalaw ang Malacanang, yung mga senador na yan na sumusuport kay Chis, susunod yan. Hanggang ang matitira na lang dyan na susuport kay Chis Escudero, yung mga pro Duterte, yun, hindi bibitaw sa kanya yun. Hindi naman yun susunod sa Malacanang eh. Yung mga pro Duterte senators. Hindi yun. Siyempre Duterte yun eh. Pero hindi na kaya yan ni Chis. Yung dalawang senador nga, si Camille Villar sa si Mark Villar, nang tinira ni PBBM dun sa zona niya. Ano nang nangyari? Wala na, ayaw nang sumama nung dalawa sa grupo ng pro Duterte Black. Kaya ang binabanggit na lang nila bato na pro Duterte Black, 5 na lang. Bakit? Siguro nagsabi sila, Mark, huwag nyo naman kaming isama dyan sa inyo. Kasi alam nyo naman pinag-iinitan na ng administrasyon ang aming mga negosyo eh. Di ba? Kaya yang si Camille Villar, Mark Villar, pag sinabihan niya ng Malacanang, ito ang iboto ninyong Senate President, ilaglag nyo na si Chis Escudero. Laglag yan si Chis. Kaya nga ito, ito, tingnan nyo. Hindi po ako ang may sabi niya na, ito mga kabunyog, kahit ano, balita yan sa Inquirer.net. Ayan tingnan nyo. Anong sabi ni Jinggoy? Estrada on Senate leadership. Stable but anything can happen. Kita nyo? Ibig sabihin, itong si Jinggoy, alam niya na si Chis Escudero mananatili ang Senate President hanggat hindi gumagalaw ang Malacanang. Di ba? Kaya nga itong sinasabi niya, I'm just giving you a comparison. Back then, there were only 2 in the minority and 22 in the majority. But he was still removed. Bakit sinibak si Bakit sinibak si Subiri? Malacanang ang nagpasibak kay Subiri. Ang isa pa pala dyan na magiging problema ni Chis. Ginawa niyang Blue Ribbon Committee Chair, si Marcoleta, ginawa niya, sige. Ginawa niyang Blue Ribbon Committee Chair. Pag nagsimula na ng investigasyon si Marcoleta, ang tatamaan ay si Marcos, si Romualdez, at ang mga alyado ng Marcos at Romualdez, magagalit ang Malacanang yan. Sasabihin siguro niyan, Chis, hindi mo ba yan mapipigilan hindi mo ba yan mapipigilan si Marcoleta? Sinisiraan na ang Malacanang at ang mga kakampi ng Malacanang, siya ang mga tinitira niya. Ngayon, kaya bang papitigilin ni Chis si Marcoleta? Hindi. Ang gusto talaga ni Marcoleta, mahawakan yung Senate Blue Ribbon Committee para maging platform niya sa pag-atake sa Marcos. Duterte yan eh. Duterte yan. Hindi sa totoo. Ano ba ang purpose ni Marcoleta? Bakit niya kinuha ang Blue Ribbon Committee? Unang-una muna, ano ba ang Blue Ribbon? Ay di ba mga korupsyon sa gobyerno yan, mga katiwalian sa gobyerno. Ngayon, ang iimbestigahan ni Marcoleta yung makakasira sa administrasyon ni Marcos. Siyempre, pro Duterte siya. Pro Duterte. Ngayon, kapag nag-imbestiga na si Marcoleta at masisira na ang administrasyon, sasabihan ngayon si Chis, Chis, ipatigil mo yan si Marcoleta. Kaya ba ni Chis patigilin si Marcoleta? Yan ang nangyari kay Subiri. Bakit nasibak si Subiri? Bakit nasibak si Subiri? Nasibak si Subiri dahil yung pulburon video. Mayroong whistleblower di umano, yung si Jonathan Morales, pinabuelo ni Bato doon sa committee niya, nag-hearing yung committee ni Bato. Ang tinitira doon ni Morales, si Marcos, si PBBM, nung yung bangag-bangag, yung nagpupulburon.
Ngayon, tumatawag na ang Malacanang sigurado noon kay Zubiri, Migs, ipatigil mo na yan si Bato. Wag na yung mga hearing na yan ni Morales, mga hearsay na eh. Nagawa ba ni Zubiri? Hindi. Hindi na patigil ni Zubiri si Bato. Nag-schedule pa si Bato ng another hearing. O mula noon, nung nag-schedule ng another hearing si Bato, anong nangyari? Si Zubiri. Yung inaasahan ni Zubiri na mananatili sa kanya ang 22 mga senador, wala. Yung 22 sa bandang huli, ang natira sa kanya, 6 yata yun. Ang natira na lang kay Mig Zubiri noon, si Joel Villanueva, si Loren Ligarda, Nancy Binay, Gatchalian. Yan yung mga sigurado kong natira sa kanya. 'Di ba? Bakit yun na lang ang natira kay Mig Zubiri? Ay gumalaw ang Malacanang eh. Bakit gumalaw ang Malacanang? Ay pinapaimbestigahan ni Bato yung pulburon video daw ni PBBM. Pinabuelo ngayon si Jonathan Morales. Tinatawagan si Chis na sabihan si Bato na itigil na yung hearing na yan, hindi naman masabihan ni Zubiri. Ito bang sinasabi kong ito ay intriga? Hindi. Ay di ba nung in-interview si Zubiri, bakit po kayo natanggal bilang Senate President? Ay anong sabi ni Zubiri? Di ba sabi niya, may mga makapangyarihan na hindi ko nasunod ang gusto nila. Di ba? Di ba? Nayari si Zubiri, di ba? Is Makisi. Ganyan din ang mangyayari diyan kay Kaya yung sinasabi ni Jinggoy, tama rin yan. Ang sabi ni Jinggoy, stable ang Senado pero hindi permanente yan. Anything can happen. Delikado yan si Cheese. At sino ang dapat matuwa sa kanya? Hindi niya dapat sumasama ang sa kanya, tingin sa kanya, Malacanang. Yang mga senador na yan, mabubusog naman niya. Mapagbibigyan na Cheese Escudero yan, mga kapwa niya senador. Mapagbibigyan niya yan. Ang problema, kapag may mga bagay sa Malacanang na hindi niya na kayang pagbigyan. But, nagiging problema na siya ng Malacanang, katulad ng kapag pinabuelo niya si Marcoleta sa mga investigasyon nito at ang tinatamaan na nito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon ay mismong mga Malacanang na. Forthwith mapapalitan na yan. Tama si Lawrence Notorio. Kaya, sisipain si Cheese, forthwith. Diyan niya na maintindihan. Pag sinabing sibakin si Cheese forthwith, nakarating kay Cheese, ang forthwith matagal pa yan. Diba? Halimbawa may nakarating na information kay Cheese, may galing sa Malacanang na order, nag-leak. Kick out Cheese forthwith. Sabi ni Cheese, forthwith pala, matagal pa yan. Huwag tayong matakot, forthwith pala eh. Diyan niya marirealize ngayon ang ibig palang sabihin ng forthwith, agad-agad. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kapag nakarating kay Cheese ang na may instruction ang Malacanang, remove Cheese Escudero as Senate President, forthwith. Di ba? Tapos nakarating kay Cheese, anong sasabihin niya? Forthwith pa naman pala. Matagal pa yan. Matagal pa yan. Di ngayon, sa kanya marirealize, ano pala yung forthwith? Ang ibig talaga palang sabihin nun, ASAP, immediately, patay, nasibak na si Cheese Escudero. Forthwith si Bakin. Tama si Lulong Llagas. Ang problema, pag nakarating kay Cheese, yung forthwith, akala niya matagal pa yan. Kasi ang pagkaintindi niya, ang forthwith, hindi naman immediately. Sibak siya ngayon dyan. Anyway, kahit si Jinggoy, alam niya, hindi pa nakakasigurado si Cheese. Na-elect lang siya nung eleksyon nung July 28. Pero hindi pa yan, hindi yan permanente. Marami pang posibleng mangyari. Anything can happen. Okay? Sige mga kabunyog, mga kawan. Tingin ko itong pagka-Senate President ni Cheese Escudero, hindi ito magtatagal. Tingin ko. Hindi magtatagal, matatanggal yan. Masisipa yan si Cheese sa pagka-Senate President.
Kayo, anong tingin nyo? Anong tingin nyo mga kabunyog? Kabunyog Donovan John Lising, good evening. Anong tingin nyo? Ha? Ako po, ganyan yung aking opinion. Ako, tingin ko kasi sa mga nangyayari, hindi pa nga natatagalan. Grabe na ang kontrobersya laban kay Chis Escudero. At ang mga kontrobersyang ito ay hindi naman mga intriga lang. Hindi naman mga intriga lang. Mga ano ito, mga issue ito na may mga may mga ebidensya, may mga basihan. Ha? Kaya mahirapan siyang lusutan ito. Hmm? Ang tinutukoy ko mga kabunyog mga kababayan, itong kambal na issue ng budget at saka itong kambal na issue ng budget at saka impeachment. Dito pa lang sa impeachment, sirang-sira na si Chis Escudero dyan. Yung survey ng Okta, totoo yun. Totoo yun sa tingin ko. Ang kailangan ipaliwanag talaga yung nangyari sa Senado. Pagkatanggap ng Senado, hindi kaagad inaksyonan ni Chis Escudero. At nang dumating na ang June, dinelay ng dinelay, pati July, dinelay ng dinelay. Tapos ngayong July 25, nagdesisyon ang Senado, patayin na yan. Ay nagdesisyon ang Korte Suprema, unconstitutional yan. Di wala ng sesyon ng Senado. So, ano dito? Parang mahiwagang pangyari. Alam na yata ni Chis. Mukhang nasa plano nila Chis yan. Parang nasa plano nila na i-delay natin. Pagka-delay natin, hintayin natin kasi maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Pag pinatay ng Korte Suprema yan, o di wala na, tapos na. Kasi kung hindi dinelay ni Chis Escudero yan, kung nagkaroon ng trial noong March, April, May, impeach sana si Sara. Convicted sana yan or acquitted. Hindi sana makikialam ang Korte Suprema. Kaya ang nangyari dito, talagang planado, parang planado, coordinated yung ginawa ni Chis na pag-delay saka itong pagpatay ng Korte Suprema. parang mayroong mayroong kung sa scripted lahat. Scripted lahat. Kaya ito mga kabunyog mga kababayan, yan yung posibleng mahiwagang pangyayari dyan. May mga usapan dyan. May mga galawan dyan. May mga nag-uusap dyan. At ang kapalit naman yan, sa mga ginawa na yan ni Chis Escudero, suportado siya ng mga pro-Duterte senators na maging Senate President. Yan naman. So lalabas nakakabit yung pag-delay ni Chis, dinelay ni Chis, parang ang kapalit naman yan, yung mga pro-Duterte black senators susuporta sa kanya na maging Senate President siya. Pero sabi ni Chis, hindi naman kakabit yung pagiging Senate President ko sa suporta ng mga pro-Duterte sa aking pagiging Senate President. Sino namang maniwala? Sino namang maniwala na walang koneksyon? Naniniwala ba kayo mga kabunyog mga kababayan na yung pagsuporta ni Chis sa impeachment, yung mga pag-delay niya, ay yung pagsuporta niya na wag ma-impeach si Sara, ma-delay ito? Parang yung bang mga yung pagiging Senate President niya walang koneksyon doon? Maniwala naman tayo. Sabi ni Alberto Basco, kaya po pala panay move ng date, yun pala ang dahilan. Yun. Di ba? Di ba? Lumilitaw na ngayon na yun ang dahilan. Parang dinidelay mo yung game, i-delay mo kasi mayroong mangyayari, hintayin natin yun. Di ba? Ano ito? Ano yan hindi malayong ganun yan. Hindi malayong ganun yan. Bakit? Sa mga nangyaring ito, parang yan? Ano lang tawag dyan? Coincident? Coincidental lang ba yun? Na parang, ano yan? Hindi nangyari ang lahat ng yan ng ganyan na lang. Diba? Katulad ng bakit na-delay sa Kamara? Ay mayroong plano doon. Bakit hindi matuloy-tuloy yung impeachment sa Senado? Dinelay from February.
hanggang June, pabago-bago ng pizza, hanggang July, pabago-bago ng pizza. Maniwala naman tayong walang nasa likod nun, walang planong nasa likod nun. Si Lacson nga nagsabi na, may mahiwagang pangyayari. Ang pagkakaiba lang niyan, hindi niya dinitalye. Tayo na ngayon yung nag-fill ng gap. Kung ano ba yung sinasabing mahiwagang pangyayari, di ba? Di ba? Sabi ni Enrico Blesa, magkakutsaba ang Senado at ang Korte Suprema. Tapos tandaan nyo, ito na lang. Ito na lang. Magsesesyon ang Senado, July 29. Di ba? Magsesesyon. July 28, opening session. Pero doon kasi mag-i-elect ng officers ng Senado, tapos sa pagkahapon magsusona. Pag July 29, magsesesyon uli ang Senado. Pag-uusapan ang impeachment. Kapag hindi pinatay ng Korte Suprema yung impeachment before niyan, hindi pwedeng hindi pag-usapan ng impeachment. Matiteknikal sila cheese niya. Nakukuha nyo? Mga kabunyog, mga kababayan? Kung hindi pinatay ng Korte Suprema ang impeachment noong July 25, pag session sana ng Senado ng July 29, hindi pwedeng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Bakit? Nasimula na nila yung impeachment. Pangalawa, anong nagbabawal sa kanila? Anong nagpipigil sa kanila na wag mag-convene? Di ba? Mahirap yun ni Cheese, i-delay. Anong sasabihin niyang rason? Bakit hindi sila magko-convene sa impeachment court? Di ba? Pero, dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema ng July 25, may rason na ngayon si Cheese na wag nang i-convene ang impeachment court. Everything makes sense, attorney, sabi ni May Farin. Diba? Bakit nagmamadali naman ang Korte Suprema? Sinabi na rin yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ayaw na ng Korte Suprema na mag-session pa ang Senado bilang impeachment court. Pinigilan na yun. Bakit napaaga ang desisyon ng Korte Suprema? Sabi ni Kenny Girardi, yun. Kasi magsesesyon ang Senado, pag nagsesyon ang Senado, may magmo-motion dyan na magsesyon sila bilang impeachment court. I-convert na bilang impeachment court. Pag kinonvert bilang impeachment court, ano na yan? Mahihirapan silang patayin ang impeachment. Mahihirapan silang patayin. Bakit? Marami kasing senador na tatakbo sa re-election sa 2028. Ayaw nilang malagay sa alanganin. So, at si Chis Escudero, hindi niya mapipigilan na hindi mag-convene bilang impeachment court. So, anong nangyari? Pinatay na ngayon ng Korte Suprema, July 25. Kaya, pagdating ng July 29, wala na, hindi na pinag-usapan ng impeachment. Di ba? Yan yung nangyari dyan, mga kabunyugman. Tama yung